Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulog na baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Unang tuntunin o hintuin gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi natin masusustain ito on a long-term basis. Sapagkat ang kailangan ng tao ay yung trabaho. Kaya kailangan payabungin natin ang ating ekonomiya. Kaya nga pinipilit ko nga ibaba ang kuryente itong pagsisimula ng maraming negosyo sa ating bansa. Sapagkat pag mababa ang kuryente, may inganyo ang mga mamumuhunan magtayo ng negosyo ng mga pabrika na kung saan mag-generate ng maraming trabaho, makaka-produce ng maraming pagkain, bababa ang pagkain. Ito ang kailangan ng mamamayan, hindi yung ayuda. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Akala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na ipinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o hintuin gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yan ang tungkulin namin. Maaari po sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahin namin. Kaya maaaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na, isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga meron ako isang dahilan na personal, kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ang mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa mga kapit, meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. Ganito ang nangyari sa atin, ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting tulog na baka mapasaya mo sila. Ngunit, sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito ang magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Siguro mag-agree ang mga nanonood sa atin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon.